tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang araw at masayang buhay po. Si Deo Palma, dating misyonaryo ng yoga and meditation for the last 20 years. At nakapaglibot-libot na rin po sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng South America, Africa, Southeast Asia, Asia at Europe. At nagserbisyo na rin po doon sa ating mga ka-earthlings. Ngayon po ay nandito tayo sa ating bayang mahal sa lupang Sinilangan, ang ating bayang Magiliw. At patuloy pa rin na nagsiserbisyo sa ating mga kamaharlikans. Sa ngayon po ay pag-uusapan natin o makikipag-usap tayo sa ating mga young Maharlika artists kung ano ang kanilang mga opinyon o di kaya ang kanilang mga prinsipyo at ipinaglalaban tungkol sa Maharlika at kung ano ang kanilang iniisip tungkol sa Maharlika. Magandang umaga at pakinggan po natin sila. Maraming salamat. Maharlikang araw, Sir Dalnold Lautingco at masayang buhay. Sir Dalnold, hayon sa aming pagsasaliksik, ikaw ay isang bihasang visual artist ng social realism. Bakit yun ang napili mong genre sa art scene? Maharlikang araw ko sa iyong lahat. Ako ay isang visual artist na napukaw yung aking pananaw dahil sa mga maraming issue na nakabalot dito sa ating lipunan. Yun yung pamamaraan ko kaya pinasok ko yung mundo ng sining kung saan ay makakapag-express ako at makapaglahad ng lahat ng aking mga komentaryo at mga nakikita sa ating kapaligiran at sa ating lipunan. Kayun pa man, ay isa pa lang akong baguhan pagdating sa eksena na to na aking pinasukan. Ilang taon ka na naggagawa ng sining? Siguro kung ano lang, magbabase yan sa isang formal na pagsisimula o di kaya sa isang opisyal na pagsisimula ng aking karera, mabibilang lang sa aking mga daliri. More or less, mga nasa 5 taon hanggang 7 taon pa lang yung ginugugol ko dito sa eksena ng visual art o ng social realism art. Mm-hmm. Okay, so hayon sa aming pagsasaliksik, bilang isang visual artist ng social realism, ikaw rin ay sumusuporta sa kilusang Maharlika. At bakit? Opo, dahil lingid po sa kaalaman ng lahat ay kabilang po ako sa isang federasyon ng mga manlilikhang sining. Hindi lamang po mga visual artist, kundi mga musician at mga manunulat, mga kilalang manunulat dito sa ating bansa. Kabilang din po sa aming advokasya yung ating isang national artist figure na si Tatay Kidlat Tahimik na minsan ay nakasama na din namin sa iba't ibang event ng Maharlika Artists and Writers Federation. Ang motibo at advokasya ng aming federasyon o aming grupo ay para
mapukaw yung damdamin ng ating mga kababayan na tayo'y merong sariling identidad o sariling pangalan. Hindi yung pangalan natin na nagbumula sa mga kanluranin na mananakop ng ating bayan. Yun yung aming samahang Maharlika. Ano para sa iyo ang Maharlika? Para sa akin, yung Maharlika ay isang pangalan na kailangan natin yakapin at unawain. Opo, hindi po madaling tanggapin yung salitang Maharlika dahil una-una sa lahat, marami na ang gumamit sa pangalang ito. Karamihan pa ay mga may ibang motibo, kundi gamitin para sa sarili nilang kapakanan. Hindi ko na maisa-isa pero nagagamit po ito ng ibang mga politician, which is hindi po yun saklaw ng aming pananaw, yung politika. Actually, hindi naman po namin minamasama yung politika, pero hindi po yung part ng advokasya namin, yung politika, kundi mapukaw namin yung damdamin ng ating mga kababayan upang magkaroon ng sariling paninindigan na meron tayong identidad na hindi makakanluranin, kundi sarili natin. So, para sa akin, yung Maharlika ay kailangan natin ay damitin bilang isang tunay na Pilipino o tunay na makabayang Pilipino. So, yun pala yung parang awit ni Kaheber noon dito sa Silangan. Ang sikat ng araw ay nakikita. Okay, so ang tunay na Pilipino para sa iyo ay isang Maharlika. Opo, tunay na makabayang Pilipino ang magdamit ng pangalang Maharlikano. Okay, maraming salamat Sir Dalnoldo Tingko at sana sa muli ay makapanayam ka namin. Maraming salamat at maharlikang araw. Maharlikang araw, Sir Alfred. Bilang isang artist, ano po para sa inyo ang Maharlika at paano nyo ito na-relate sa inyong art or music? Yun. Bago po tayo dumako sa talakayan po natin, magandang araw po sa inyo lahat. My name is Alfred Empisalia from Cabuyao, Laguna. Bilang artist o bilang isang Maharlika na Pilipino, ayan, isang dakilang yung ating bayani at na talagang nagbuwis buhay para sa ating inang bayan, ayan. Bilang isang Maharlika o bilang isang Pilipino ay may tungkulin po tayo na gampanan yung mga tungkulin na tungkulin dito sa ating bayan, hindi lang sa bayan, maging sa ating Diyos at sa ating pamilya at lalo na sa kapwa nating tao. Ayan. Bilang maging mabuting mamamayan, bilang mabuting ehemplo sa industriya man yan o sa palakasan o sa politics o sa musika at sining, ayan, dapat maging magandang ehemplo tayo sa bawat kabataan, bawat mamamayang Maharlika dahil naniniwala ako yung ating bansa ay mayaman hindi lamang po sa kultura, maging sa disiplina at pagmamahal sa ating bayan. Ayan. At talaga naman po ang pagiging artist ko po ay talagang binibigyan ko po ito ng katuparan upang maging mabuting ehemplo sa bawat taong nandito at sa bawat kabataan. Kaya yung ating talento ay binabahagi po natin na para maging inspirasyon nila at sumunod sa ating yapak kung ano naman yung ating mga ginagawa ngayong mga kabutihan para sa ating lipunan. Ayan. So, bilang artist, sang-ayon ba kayo sa pangalang Maharlika para sa bayang ito at bakit? Talagang dapat nating sang-ayon ako dyan kasi yung mga ibang bansa, alam niyo yung mga ibang bansa, bumalik na sila sa kanilang dating mga pangalan. Tayo lamang po yung hindi pa bumabalik sa ating nakaraan. Dapat talaga is baguhin yung ating mentalidad dahil yung ating kinalakhang Pilipinas
ay hindi po dapat karapat-dapat para sa ating mga Maharlikans. Kasi po, yung Philippines po ay galing po sa mga banyaga po yan. Hindi po yan sa atin talaga dahil ang sariling pangalan ng ating bansa talaga is Maharlika. Ibig sabihin po ay mahal na likha ng Diyos. Ayan, kaya dapat nating baguhin upang makabalik na tayo sa pagiging mayamang bansa. Dahil kung hindi natin babaguhin yung ating kinalikahan, tayo babaguhin ng kasaysayan dahil talaga namang hindi karapat-dapat para sa ating bansa yung ganyang pangalang Pilipinas. Okay. Dahil ang Philippines ay galing yan sa banyagang Kastila na pumunta rito upang magpasasa ayan, ng mga kung ano-ano. At talagang napakakarubal-dubal ng ginagawa ng sa atin na pinangalan na yan. So, bilang musician, may nakumpos ba kayong awitin? Maharlikang awitin para sa ilang bayan? Ayun. Marami po tayo. As a artist o as a composer, adikain ko pong gumawa ng mga mabubuting kanta upang mamulat sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na yung ating lipunan ay hindi pa bukas pa sa mga tao upang maging inspirasyon ng mga kabataan. Kaya yung mga kanta ko is nationalism yan, yung mga song ko. Like yung Tama na ang Kurakot. Ayan, talaga. Sa iyo ba yung awitin na yan? Ayan, yung Mukhang Pera. Sa iyo ba yung mga awitin na yan? Ayan. Tapos, sariling komposisyon? Yes, sarili po nating likhayan. And then, hindi po para sa akin, hindi po sa akin yung galing. Kay Lord po yung galing. Hindi ko po inaangkin yung talentong ito dahil tayo po balang araw darating sa panahon na tatanungin tayo ng Diyos kung saan natin ginamit yung ating talento. Okay. Dapat may isasagot tayo na ginamit ko po yung talentong ito upang maging inspirasyon ng bawat kabataan para hindi hindi ko ginamit sa pagmamataas o kung ano man. Ginamit ko ito para malaman ng bawat tao yung tama at talaga namang karapat-dapat na gawin. Maraming salamat, Sir Alfred. At maharlikang araw po sa inyo. Maharlikang araw, Sir Basil, at magandang buhay. Kumusta po? Mainam naman. Ano po yung ginagawa ninyo ngayon? Ano po ito? Pottery po. Traditional terracotta. Traditional terracotta? Yes. Matagal na po ba kayo sa ganyang sining? Matagal-tagal na din po. Simula ko po ng 2019, so 5 years na. 5 years mo nang ginagawa yan? Kaso yung interest ko po, mga bata pa lang ako. Nung bata ka pa ay may interest ka nang gumawa ng pagluluwad. Pagluluwad sa Tagalog, no? Sa English, pottery. Pottery. Okay. Kumusta naman po yung ganyang uri ng sining? Ano po ang nagiging basihan nyo para gumawa ng ganyang pagluluwad? Ang pottery po ngayon ay dati hindi kilala. Lalo na po yung mga dekada 70. Ilan lang kami. Tapos, yung mga modern times na po, mga lipas ng 2000s, bigla siyang umusbong. Kaya po ako napahilig sa pottery dahil therapeutic po siya. Gaya nga ng tinuro sa akin ng una kong pottery teacher. At saka, may connection ka sa earth na kung saan tayo nang gagaling lahat. Parang ano rin po yan? Esoteric art. Oo. Ano? Esoteric nga. May pagka-mystical. Yes. Tama po kayo. Sir Basil, napag-alaman po namin na kayo po ay sumusuporta sa adhikain ng Maharlika. At bakit? Dati po ang alam ko lang sa Maharlika ay yung noble sa Filipino culture. Nalaman ko may movement pala tayo na baguhin yung pangalan ng country. Sa akin po, tama lang na matanggal na yung western name ng Philippines kasi colonial po Spanish. Yung symbolism niya, slave pa rin tayo sa west. Kaya
sinusuportahan ko po yung Maharlika dahil nationalistic siya at indigenous. Or gaya nga nasabi ni Kidlat, tahimik, Indio-genius. Indigenous Indigenous. art. So, ibig sabihin ay payag kayong maging maharlika ang bansang ito. Opo. Yes. Okay po. Sir Basel, maraming salamat at masayang buhay po. Maraming salamat po. Maharlikang araw po at magandang buhay. At dito na po muna magtatapos ang ating Maharlika, ang pagsasaliksik ng episode 2, part 3. At sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating programa sa pamamagitan ng subscribe, likes, share, and comments. At hanggang sa muli po at patuloy nating pag-uusapan ang tungkol sa Maharlika. Yeah.